Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ako naniniwala ako na basta tamaan mo lang ito, madali mong mamamanipula ang isang lalaki. In the relationship, nagko-coaching ako paano mag-increase ang attraction ng isang lalaki. And at the same time, naiintindihan ko din kung paano ma-attract ang isang lalaki. Of course, kung makikita nyo yung channel ko, dating coach ako ng babae, dating coach din ako ng lalaki. Nagiging bias lang naman ako sa mga kliyente ko at sa mga subscribers ko. Na kapag subscribers kita, automatic kampi ako sa iyo. Siyempre, ikaw yan, nanonood ka sa akin eh. Ba't ko kakampihan yung ex mo? Ba't ko kakampihan yung pinopormahan mo? Hindi ko naman kakilala yun, di ba? At wala rin, di naman sumusuporta sa channel ko yun. Siyempre, ikaw ang kakampihan ko. And for my experience, eto, para sa mga women community itong channel, itong video na to, dahil last time gumagawa ako for alpha male, at ito naman for women community. So, patuloy lang sa pagsuporta, okay? So, isa sa pinaka-rason kung bakit iiyak ang isang lalaki sa kakahabol sa'yo, basta magawa mo lang ito. Ano yun? Kailangan mong tamaan yung pride and honor niya bilang isang lalaki. Now you will ask me a question. Anong pride? Anong honor ba yung meron ng isang lalaki? Ang personality ng isang lalaki is meron siyang pride. Meron din siyang honor sa sarili. Depende sa lalaki. Pero most of the time, kapag masculine ang boyfriend mo, sure na sure ako, or masculine yung may gusto sa'yo, or ex mo na lalaki, masculine, isang bagay yung meron yan. Meron niyang pride at meron niyang honor. So kapag sinabing meron siyang pride at meron siyang honor, ibig sabihin, ayaw niyang nababastos yung kanyang pagkatao. At kadalasan sa mga lalaki, nababastos kami kapag yung babae namin binabastos ng iba at wala kaming magawa. Doon tinatamaan yung pride and honor namin to the point na gusto namin protektahan yun. Medyo dark secret ang isi-share ko sa'yo, okay? Sana huwag kang magalit kung medyo dark to ng konti. Pero ang point namin is simple lang. Ayaw naming makama yung aming mga babae. For example, girlfriend kita, and then ikakama ka ng ibang lalaki. That is a different topic or a different thing. For example, ang isang lalaki na may gusto sa'yo at husband mo, boyfriend mo, or ex mo na lalaki, meron siyang pride and honor na nilagay sa'yo. Pero isang araw, bigla ka nang lamig sa kanya at meron ka nagustuhan na isang lalaki. At napapansin niya na may chance na itong lalaki na to is maikama ka. Then that will be the time na yung pride and honor namin matitrigger. Kahit ex ka pa. As long as nandun siya sa certain time frame. Like for example, naghiwalay kayo and 3 months pa lang or 1 month pa lang ang lumipas, lalo na kung weeks pa lang ang lumipas, napansin niya na nanlalamig ka na sa kanya at meron ka ng bagong lalaki. Isa sa mga dark secrets na meron is kapag alam namin na may chance na tikman ka ng bagong lalaking nakilala mo. Medyo dark to ha. Sana maintindihan nyo ako, no? Ganito kasi talaga nagwo-work yan eh. Once na alam na ng lalaki na may chance na matikman ka na ng ibang lalaki, dun na kami gagalaw sa aming posisyon, magkaka-anxiety na kami. Kasi natatakot kami na yung pride and honor namin is babuin lang ng ibang lalaki. Kasi nag-invest kami sa'yo, minahal ka namin bilang babae, then all of a sudden, iba lang yung kukuha sa'yo, iba lang yung magte-take over sa'yo. Then that will be the time na tatamaan yung pride namin. At hindi papayag ang isang tunay na lalaki na tamaan ng kanyang pride and honor. So gagawin niya ang lahat para protektahan ka niya. So, anong ibig ko sabihin nila Lokran? Diyos ko. Napakasimple lang ng point ko. Mag-flop ka. Paselosin mo ang isang lalaki na meron kang bago, pumoporma sa'yo, nai-inlove ka, gumawa ka ng mga false story na ganito ginawa niya last time. Oo nga tas nabigla nga ako eh.
Like for example, meron kang kaibigan na nagkwento sa'yo tungkol sa boyfriend or dun sa bago niyang manliligaw. Example, meron kang tropa, ang pangalan niya Joanna. Itong si Joanna nagkukwento tungkol sa bago niyang manliligaw. Kinikilig tong si Joanna dun sa kwento niya. Then, kunin mo lang yung kwento ni Joanna, tapos kapag may chance ka, ikwento mo siya dun sa guy, dun sa pumuporma sa'yo, or dun sa boyfriend, or kung sino man lalaki yan na parang nakasakit sa'yo, or ex mo, ikwento mo sa kanya itong bagay na to dahil napaka-powerful nito. Ikwento mo sa kanya yung kagaya ng kwento kay Joanna. Just make a false story. Parang ganun lang siya kasimple. You just need to manipulate the situation. You just need to play the mind game. Na kailangan mong ipakita sa lalaki na to na mas may kakayahan ng ibang lalaki na i-attract ka kumpara sa kanya. And that will be the time na matitrigger yung insecurity ng isang guy, lalo na kung ex mo, tatamayan ng pride and honor niya. And that will be the time na that guy will do his best just in order for him to protect his pride and honor. And you need to believe me because I am a male, lalaki ako, I have plenty of clients na lalaki. So I'm just exposing the truth. At if you will do this and you will accept this advice, it is a little risky, but believe me, a man will never ever leave his pride and honor. Gagawin niya yung best niya para hindi lang ibang lalaki yung makakuha sa'yo o makakuha ka ng ibang guy. Hindi yan makakapayag. Kasi at the end of the day, babae ka pa rin sa mata niya. At the same time, iba kasi kapag may nakaka-sex ng lalaki at iba rin kapag may nakaka-sex ng babae. So the man will come with his pride to protect you at para ilayo ka dun sa guy na pinagseselosan niya. Well, to make it simple, di ko naman sinabi na humanap ka ng guy na magkakagusto sa'yo. No. That's not my point. Of course, that's not my point. I'm just simply saying that if you want to manipulate him or manipulate the guy, you need to use this kind of techniques and tactics. Kailangan mo mag-create ng story na merong guy na nagkakagusto sa'yo at nagugustuhan mo din. At may chance na mag-date kayo or something like that. You need to create a false story kung paano ka na-amaze dun sa guy na yun, dun sa bagong guy na yun. Anyways, that's just it. For the women community, marami pong salamat sa suporta sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.